May buntag mga kaigsonan, happy Sabat sa matag usa. Malipayon nga adlaw igpapahulay. Usa ka pribileyo mga igsoon nga ang matag usa karon nga takna ania niini nga gambalay. Pipila sa ato mga kaigsuonan, ilabi na sa mga lokal nato nga mga munisipyo nga ni-declare og lockdown. Sabado ginatugutan og pagsimba. Busa, magsuon, kung naamantay pasalamatan sa atong Dios kining kahigayunan nga makahimo pa kita sa pagpamati sa mga pulong, dili lang sa online, dili lang sa Facebook, kundi sa atong face-to-face nga paghatag o pagwali, pahimangno, pagpadasig sa atong mga magsusulti. Nganong magpasalamat kita sa atong Dios mga kaigsuonan? Tungod kay siya ang atong magbubuhat. Siya ang naglugway sa atong kinabuhi, naghatag sa atong pinanglanon, labaw na mga kaigsuonan sa gasa sa kaluwasan nga iyang gihatag sa matagusa. Nining taknaa, it's a challenging time to all of us. In fact, dili na ginaalaw ang pagtapok, busa ang atong ebanghelyo, gipaagi na lang sa online nga pamaagi magsuunan tungod sa technology nga naa sa atong presente nga generation mga igsuonan. Og diri atong makita ang katumanan nga mismo ang mga bato nga maunay musulti mga igsuonan. TV, internet, any platform nga ang mensahe makaabot mga igsuonan. Dili lang sa 40 days journey, bisan sa atong kaumhan sa General Conference mga igsuonan, ang atong mga evangelist, Mark Finley, Doug Batchelor, daghan pa, naghimo og online evangelism. Why? Because this is now the last days mga kaigsuonan. Kung atong nakita ang mga timailhan sa panahon nga nagwali si Noah, ang tao di gyud motuo, nailunop nga wa gani sila makita unsay dagway sa ulan, ug tuwa gihimo ang arka sa bukid, and no evidences nga ang wali ni Noah nga may lunop nga ang ilang gipuy-an sa ilang generation matapos. They don't believe Noah, but yet they participated on the activities of building the ark. Pero mga kaigsuonan, when the time comes nga ang mga mananap nga wala nila damha nga nagpuyo dito sa kalasangan, naglumbay mga kaigsuonan gikan sa mabangis, sa maisog, sa naglupad o sa naglakaw mga kaigsuonan nga naghanay padulong pagsud sa arka. They were alarmed. They were surprised. But yet that did not able to convert their thinking nga tinuod ang walin Noah mga kaigsuonan. In times like this, sa atong nakita, sa atong mga palibot, mga kaigsuonan, tanan nga atong mabasan sa Biblia, tanan nga gisulat sa libro ni Miss White, all are fulfilling. Question, how it was converted us. Nining kabuntagon mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang atong mga pangulo sa South Philippine Union Conference sa Mindanao chapter mga kaigsuonan tungod sa gihimo nga 40 days journey with God. Daghan nga mga tao ang nakabati sa radio, sa TV, sa mga satellite or any way mga kaigsuonan, ug daghan ang mga tao nga mudawat og bautismo. In fact, sa inyong nabatian, adunay 7,000 nga magpabautismo ni ining taknaa. Unya, sa tibuok Mindanao, Pilipinas, or even outside of our country, mga kaigsuonan, tungod sa saman, ka-importante sa mensahe
nga atong nabatian. Pangutana, unsa man ang atong participation. It is not yet the end, mga kaigsunan. Aduna pa'y mga pangwali nga atong pagabuhaton. If time warrant, but the time is no longer, it's too short. You know what happening outside, you know what happening in the Philippines, and even how the Vatican works to impose agenda that they wanted to play, mga igsunan. So kita ingon nga mga Adventista, we must have to offer our lives to God, to serve Him, and to invest any possible nga makaapil ta sa buhat, mga kaigsunan. Ato usag tagaan o pasidungog ang atong mga pangulo sa 7 ka mga misyon sa South Philippine Union Conference, mga kaigsunan. Ang atong mga presidente o atong mga administrator o atong mga pastors sa mga field o ang atong mga laiko o mga kaigsunan, giunsa nila pagsuportar aron nagmadaogon ang atong 40 days journey, mga kaigsunan. This morning, atong ihadayon ang atong pagpasalamat, pagdaig, paghatag o pagsimba sa atong Diyos tungod kay siya makagahom o handom ganyan kaigsuunan nga walay usa nato nga dili makauban kung siya mobalik. Nining buntagon aniya ang atong mga participants sa atong divine service. Ang nag-welcome ang inyong na-assign nga elder, Misael Tuyugon. Ang inspiration gihatag sa atong song leader og ang worship through tithes and offering igihatag sa atong usa ka igsoon nga deacon Alfredo Casilak, og ang pag-ampo kauban sa mga pulong scripture reading igihatag ni Brother Alan Barlosca, og ang atong sulti, mga kaigsuonan, ato nang nakauban kaniadto usa sa atong mga a former church pastor diri sa atong iglesia, nga siya igapa ila-ila ni Pastor Mark Pueblas, og ang atong hymn of consecration by the song leader, ang benediction sa presider, og ang atong anthem song. Magpag-igsoon, sa di pa kita mag-ampo, kung ano na kita Biblia, atong basahon diri sa masulat sa 1 Timoteo 6, versikulo 11. 1 Timoteo 6, versikulo 11, mga kaigsuonan. Diri sa English, nagaingon, "But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called, when you were made good confession in the presence of many witnesses, in the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession. I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God, the blessed and holy ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see, to Him be honor and might forever." Let's bow our heads for prayer. Daghang salamat, Ginoong Diyos, nga nakasimong ngarian sa imong kaayo ka na Ama. Magapasalamat kami kanimo, maghatag kami sa among pagdaig, pagsimba ug pag-ila, Ginoo.
nga ikaw ang Diyos nga gugma, dunay kahingawa amahan sa imong mga anak nga makaangkon sa kaluwasan nga imong gihatag bisan pa man sa wala pa natukod ang kalibutan, Ginoo. Amahan, salamat sa imong presensya, salamat sa imong balang espiritu. Among dawaton, Ginoo, ang imong mga pulong pinagi sa among magsusulti, ang amo lamang ginaampo. Amahan Diyos, tudloy kami sa pagkamapainod sa nung. Tuloy kami nga magamit kami, Ginoo, sa unsa nga paagi alang sa imong buluhaton. Ug pasaylo kay sa among mga sala, andama kami uban sa imong pagdungog sa imong pag-ampo sa ngalan sa among luwas. Amen. Magpabilin kita sa pagtindog, samtang akong pagbasahon ang sinto sa tubagtuon nintak naa. Makita sa
John 3:16. Ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Maayong buntag ug happy Sabat kanatong tanan mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus manunubos tungod kay siya nagpakamatay alang sa atong mga sala ug imbis kita ang gilansang sa krus, iya katang gitubos mga kaigalaan mga kaigsunan. Ang atong speaker usab sama usab ni Ginoong Hesus. Manunubos kay akuha unta karon nga schedule sa pagwali apan iya kong gitubos mga kaigsunan. Busa dalaygon kayo ang Dios tungod kay ako nalipay gyud nga siya karon ang atong speaker. Ang atong speaker mga kaigsunan ining takna dili na kini siya bag-o sa atong mga mata apan tugutig hapon ako sa pag-ila-ila sa atong speaker karon. Ang atong speaker naminyo siya kang Ma'am Marivic Miro sa pagkakaron Garcisa na. O gipanalanginan sila og tulo ka mga kabataan, mga kaigsunan. Ang atong speaker ato siyang former church pastor niining atong kaugalingon og mismong simbahan dinhi sa General Santos City Central Seventh-day Adventist Church. Nahimo siyang church pastor kaniadtong 2016 hangtod 2018. Dayon, sa wala pa siya dinhi na himong church pastor, siya usab ang ato ang youth director sa atong Southern Mindanao Mission niadtong 2013 o hangtod sa 2016. Moong pamilyar kayo ang atong mga batanon kaniya mga kaigalaan, mga kaigsunan. Lakip na ko kay na-under ko sa iyang pagdumala sa mga batanon kaniadto. Apan kasamtangan karon ang atong speaker mao ang atong NDR IEL Director of Southern Mindanao Mission gikan niadtong 2018 hangtod karon sa atong presente nga panahon. Ang atong speaker mga kaigsunan sama kanatong tanan a sinner saved by grace. Ang atong speaker walay lain si Pastor Penny M. Garcisa. Atong ihatag kaniya ang atong panahon. Mayong buntag mga kaigsuonan o happy Sabbath. Ako usab gina-greet ang mga viewers nato live stream. Karon wala sila diri kay tungod we are limited to this number of people. Apan nagatuo ko nga ang mensahe nagaabot sa ila panimalay. Upod sa gahom sang ato na mahal nga Dios. Well, thank you so much Pastor Mac sa higayon nga imong gihatag. I grabbed this opportunity kay ti kuan man lang kita talagsama lang makasimba sa kuan sa Central Church. Akong pangamusta ang tanan nga mga opisyales, tanan nga mga membro niining church. Well, ang aton nga 40 days journey has culminated this day. So that is just a preaching through media. Muna na ay mga pipila ka mga gabi kag nalipay kita tungod gingamit ini mga kaigsuonan nga tool sa aton nga care group ministry nga sa diin daghan ang mga hibalo sa kamatuoran through media ministry. And I am happy also to let everybody know nga sa amon nga care group ministry dira sa Mabuhay natay mga bisita karon nga nag-join sa atong gina-welcome si Chris kag si Ramel Paliog Tindog. Ini sila mga Assembly of God
And thank you so much, no? Thank you so much. And it comes out from their mouth. Nga tungod sa kamatuoran, they are longing to become a Seventh-day Adventist. Amen, mga kaigsuonan. So, amo na nga nakaibalo kita what is really the truth, and I know that the truth will set us free. Meaning, nga kita tanan makaangkon sang kalinaw, kahayahay, o kasadya sa ato nga kasing-kasing tungod sa kamatuoran. Well, every one of us has different kind of conversion. Ako, mga kaigsunan, ako gina testimony nga na-Bible studyhan ako twice. Ang nag-Bible study sa ako nagapangutana, pagkahuman, nakasabot. Nakaintindi man ko gamay lang. Pero, mga kaigsunan, dili kaayo ko nakaintindi tungod kay ang nag-Bible study, perti ka nami ang iya nga tingog daw ginaduyan ka. Di kundi nami ang itulog. Siyempre kung katulogon ka, makasabot ka pa. So ingon ako kasabot. Pag ingon niya nga mapabautismo ka, no. After how many months? No? Doon si Pastor Sacramento siguro na-assign dito ba? Sa Marbel. Bible studyhan ako liwat, and the same thing happened. Si Lincoln, no. But you know how the Holy Spirit work out. Hindi nato ni mapunggan, mga kaigsunan, when the Holy Spirit invites our hearts. And the Holy Spirit will convert us. Mga kaigsunan, that night, I dreamed. And my parents, brothers and sisters were inside the church. Nagtindog sila, mga kaigsunan, dito ko sa gawas, sa dalan, sang Marbel SDA Church, and I heard them singing. Nagkanta sila, "To God be the glory." Gusto ko magsulod, but you know what happened? I saw lightning from the east to the west. Dito, mga kaigsunan, nagtindog ko ka magdalagan, but there is no time anymore. I could not stand. I just cried and cried. Nakamata ko, pagkasunod Sabado, mass baptism. Pastor Katoliko, Willie Katoliko, ang nagbautismo sa ako, but I could not understand why there were tears coming out from my eyes. Di ko kasabot, mga kaigsunan, pagtapak nako sa tubig, naghilak ko. Pagbautismo, naghilak. Pag uli sa balay, sakay sa tricycle, hilak sa gihapon, mga kaigsunan. Dito na ko sa kwarto, hilak. Unsa man nga kahilakan ako? I know that the Holy Spirit was working out, and because of that, brothers and sisters, parihan nato karon, we have different kinds of conversion, pero naa kita di karon nag-alagad sa Ginoo. Amen, mga kaigsunan. Well, in the Bible, I want to mention about Zacchaeus. Zacchaeus' salvation and restitution. Salvation and restitution. You know, Jesus Christ came to save all people, not a certain individual, not a certain tribe, not a certain denomination, but He came to save all people. It is His will that all be saved. Inyo nabatian ang John 3:16. For God so loved the world. Kagi-mention dito, and whosoever believeth in Him will not perish, but have an everlasting life. So amo na, mga kaigsunan,
nga si Zacchaeus, it is mentioned in the Bible that he accepted salvation from God. And because of that salvation, ning ginatawag mga kaigsunan, pagbag-o ni Zacchaeus ato nakitan. Kabalo kita kung ano si Zacchaeus mga kaigsunan. Zacchaeus was a very known tax collector, a publican. Meaning, if you are publican, ikaw isa ka dungganon nga opisyal sa sina nga banwa, sa sina nga duog. But you know his personality. While Jesus passes through Jericho, ang iya tuyo sa pagsulod sa isa ka banwa, sa pagwali mga kaigsunan. Sa iya nga pagsulod, may isa ka tawo nga gusto makakita sa iya, makahibalo sa iya. Sa ato pa mga kaigsunan, si Zacchaeus wala gid nakakita sa kay Jesus. But he heard rumors, talks about this man, nga ini nga tawo makahatag sang kalipay, nga dili mahatag sang kwarta o kun bulawan. Zacchaeus ara sa iya tanan, a wealthy, meaning manggaranon nga klase sang tawo. But God loved all people. Why siya nagpili mga kaigsunan? Zacchaeus was the chief among the publicans. The publicans were tax collectors. And most, if not all, were known as dishonest with the money they collected. Amo na dito sa ila sa una, na known ina sila. Zacchaeus was a short man. Pastor Makmakay na. Nagisgot kami ti. Siling ko sa iya, Pastor Mac, daw ikaw malang gyapon ang nagwali. Siling nga, di kay nubo man gyapon. May pariya lang. Gagmay man kita. Siling nga. Pero na-value ko mga kaigsunan, kay one time, Pastor Rosa, taas man gina. Kay kung mag-upod kami ni Pastor Rosa, daw nagalikaw na gani ko, kay isa maalaan nga daw si David kag si Gulayat ba nag-upod. Kay taas. Pastor Rosa mag-istorya sa akong, gado ko ako gatanga. Sa klinan kami. May transaksyon kami dito. Siyempre, dito kami sa payag. Pag-agi niya mga kaigsunan, nasangit ang iyang ulo sa kahoy. Oh, gamay na lang buslo, dugo. Ingon ako sa iya, Pastor, maayo gid nubo. Mubo ta. Wala niya gi-mind. Pagbalik niya mga kaigsunan, nalimot siya. The same nga kahoy gyapon, bunggo iya nga ulo. Dire na. Una, sapos dire, siling ko, sungay na ni. Siling ko, Pastor, nabunggo ka naman? Siling niya, oo. Siya na nagsulti, maayo jud nubo. Mga kaigsunan, si Zacchaeus was a short man. And while Jesus passed through the town, he wanted to see Jesus Christ. Gusto siya makikita, mga kaigsunan, ano ini nga desire? Sa aton may mga handom ang kita usahay, samtang nga wala pa kita na-convert sa una, pagkabalo na to sa kamatuoran, may ara nga desire sa aton kasing-kasing, I want to know Jesus, I want to hear Jesus, I want to be with Jesus. The same as Paul, nga nasulat, there is Philippians chapter 3, verse 10. Gusto nako makilala si Jesus. Gusto nako ma-embrace si Jesus. Tungod kay iya nga gin persecute. But you know, the persistence of Zacchaeus, even he is very short,
he climbed on the sycamore fig tree. Ano ang tuyo, mga kaigsunan? In order to see Jesus. Ang pangutana, may mga desire ba kita pareha kay Sakiyo nga bisan lisod, mga kaigsunan, nga oportunidad nga makadtuan naton siya, makita naton siya, makilala naton siya, but the same as Sakiyo nga nakay may ara siya nga desire sa pagsaka sa sycamore fig tree in order to see Jesus. Sometimes obstacle may come, problems may come, may ara nga mga hindrance, mga kaigsunan, nga dili kita madayon, mga kaigsunan. Apan, we want to see Jesus, we want to embrace Jesus, we want to know Jesus. And because of that, Jesus Christ commanded. Christ was interested of Zacchaeus. Ingon niya, I must abide at thy house. Verse 5 to 6. Gusto ko nga makadto sa inyo balay, makigsalo dito sa imo nga balay. The question is, does Christ live in our house? Naa ba siya sa atong panimalay? Or in other way, does the Holy Spirit dwell in us? Because our body is no longer ours, but it is bought by the blood of Jesus Christ. And we are God's people. The question is, does the Holy Spirit lives in us? Or does Christ live at your house? Let us compare with Joshua. Pag-ingon ni Joshua, ang iya nga pagpili, amurenhon, Amerikanhon, kadamo mga kaigsunan. But Joshua said, for me and my house, we will serve the Lord. And because of that, brothers and sisters, there was a conversion. Na-convert, mga kaigsunan. Ang pangutana, unsa ang conversion? Ang conversion, mga kaigsunan, dili na nga magapabilin kita sa karaan nga kinabuhi, but we are converted into new life. If you are in Christ, according to Corinthians chapter 5, we are new creatures. Ingon sa Ginoo, Zacchaeus, come down. Gusto ko nga makiga kadto sa inyo nga balay. Si Zacchaeus, mga kaigsunan, nagpanaog sa kahoy nga malipayon kay gitawag siya ni Jesus. And he accepted Christ. Kag nahimo siya nga anak sang aton nga manluluwas. Apan tungod sa mga katawhan nga yara sa palibot, the people complained because Jesus ate at a house of a sinner. Pwede ba nga si Jesus mismo dito maglakat sa balay sang mga makasala? But of course, yes, because Jesus came to save the sinners. He didn't come to condemn, dili nga magkondenar, but to save. He came to convert. Matthew 18:11. Narumduman ninyo, mga kaigsunan, the woman in adultery. During the encounter of Jesus Christ at Magdala, mga kaigsunan, ginluwas siya ni Ginoong Hesus. Pagluwas sa iya ni Ginoong Hesus, giningnan siya, tindog ka, lakat, kag hindi na magpakasala. And you know, sa panahon ni Zacchaeus, Zacchaeus received salvation from God. He accepts, Jesus Christ accepts all
who repent, and He forgive all sins. You know, may mga guilt sa aton kinabuhi, mga kaigsuonan. Bisan naabi ata sa church, may mga guilt sa aton kinabuhi. Ini nga mga bagay nagagamot, mga kaigsuonan, hindi mawala kung ginabunyagan nato sang pride. Lord, get away all this pride. Cleanse me from my sinning. Makaingon kita, labi na karon na ay baptism. Makaingon kita, Lord, why after baptism I continue wanting to sin? Hindi kita perpekto, mga kaigsunan. Amo na sa sina nga mga bagay, we need to surrender all to Jesus Christ. Salvation is the start of life in Christ. Amo ni ang umpisa, mga kaigsunan, ang kaluwasan nga mag-uumpisa kita to journey with God. After we are right with Him, we make things right with others. We cannot be right with God and not right with fellow human beings. Muna ang atong prayers will be hindered if we fail to make restitution. Pagbag-o sa kaugalingon. Amo na, mga kaigsuonan, we are all sinners, but we are saved by grace. Kinahanglan ang kabag-uhan sa ato nga kinabuhi pareha ni Zaccheo nga sa diin sa iya nga pagka-convert naghimo sa mga kaigsuonan ginatawag restitution, pagbag-o sa kaugalingon. Verse 8, he would give 1/2 of his possession to the poor. If he took money wrongly, he would repay fourfold. Kaapatan, iya nabaton ang kaluwasan. Though he was sinner, all his sins were forgiven. Here we see the mission of Jesus Christ. He loved all the world and gave Himself. Nag-istorya kami sa amon care group, nga ang kalibutan, universo, posible nga damo sang tao. Posible. Kaya wala tayo priba. But it is really possible. The only thing we know, that is the very minute planet, kung i-compare nimo, diri pa nagpakamatay, nagsakripisyo ang aton nga mahal nga Diyos sa pagluwas sa mga katawhan. Tan-awon naton, mga kaigsunan, kung ano kadako ang iya nga gugma. Mga igsoon, with the salvation from Jesus, we will be able to call the name of the Lord. With the salvation from Jesus Christ, we will be able to receive His promises. Promise of God. And with the salvation from Jesus, we will be able to make a journey with Him. Makahimo kita sa paglakaw, mga kaigsuonan. Sang una, wala tayo Ginoo. Apan, tungod sa kaluwasan, nakahimo kita sa paglakaw, mga kaigsuonan. Kag-asa tamo adto. Mga igsoon, God wants to guide us sa pagpadulong sa atong pakadtuan. Kung ang Israelites into the land of promise. But God is guiding us, nagagiya sa ato. Sa paglakat, sa balay nga ato, nga plano sa Ginoo nga ato pagkakadtuan. Brothers and sisters, let us walk with Him. Let us walk with Jesus Christ. Let us come home with Jesus Christ. Now, Jesus is taking us to the final home. While we are journeying with Him, He is willing to forget all our
D minor. Kalimtan niya mga kaigsunan kung ano ang atong mga kaagi. He is willing to cleanse us from our unrighteousness sa aton pagkadautan. Let us come home, journey with Jesus Christ to our home, which is heaven, prepared for the righteous. Coming home, coming home, never more to roam. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. Let us sing the second stanza. I'm tired of sin and stray. Ginakapoy na kita sa tanan nga kasalanan, mga kaigsunan. Please continue singing. But we trust the love of Jesus Christ. I'll trust, believe thy word. Lord, I'm coming home, coming home, coming home. Never more to roam. Open wide thine arms, oh Lord, I'm coming. God is seeking our hearts, and He wants to enter to get us, and He's willing to lift us up. The time we fall, He's willing to let us stand. Brothers and sisters, today, let us offer ourselves to God. Siya ang nagsakripisyo sa cross para sa atong tanan. And all we need to do is to offer ourselves. Lord, this is yours. This is a dwelling place of the Holy Spirit. Come in and walk with me, O Lord. Coming home, coming home, never more to roam. Open wide the arms of love, Lord, I'm coming home. I would like to invite our young people to come to share also the message of song nga gintiguluhan ini siya, mga kaigsunan, sakripisyo sa cross. Sa sininga kanta, makita naton how Jesus Christ sacrificed Himself. Pagkakot sa kalangitan, ito di ko masabtan. Ang sakripisyong pag-BIBIB ang tusan sa walaing hinungdan. Gidawat ko ang tanan nga naglalang sa universo sa krus.
gilansang. Gitalikdan niya ang trono o himaya, nagpakatao siya aron kanako mahisama. Wawanay makalabaw sa gumay ito sa krus. Dito nganing pilyang gasa, halang ka na kung di takus. Kinabuhi ihalan niya ang di matungkad niyang bugma, ang sakripisyo ni Jesus, dugong iulan niya dito sa krus. Naglunang ako, kandi mapasaylo. Nagkinabuhing daw ay bilian yang dugo. Kanunay kong isalikwan, siya pahalayo. Apan siya gihapon nagpalugtog, dughan ko. Nagadumiling dawaton ang kaluwasan niyang gasang. Apan siya nagahungong kanako, anak balik na. Kay wawanay makalabaw sa gumalito sa krus. Di ito nganing pilyang gasa, alang ka na kung di takus. Kinabuhing ihalad niya ang di matungkad niyang gugma, ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya dito sa krus. Oh, ngano bang talikdan, ngano bang pag-abiyaan, ang giyan niya nga kaluwasan isuon balik na. Kay wawanay makalabaw sa gumalito sa krus. Di ito nganing pilyang gasa, alam ka na kung may pulos. Kinabuhing ihalan niya ang di matungkad niyang gugma, ang sakripisyo ni Jesus, dugong iulan niya. Alang ka na ko dito sa krus. Pasalamatan nato mga kaigsuonan ang pagsekripisyo sang Ginoo sa cross. Tungod ina sa aton tanan, magaduko ta sa atong ulo sa pagpangamuyo. Labing makagagahom nga Dios tag-iya ikaw sang among mga hinulaman nga kinabuhi. Ginoo, gusto namo mag-ekspresar sa dako nga pagpasalamat tungod nga ikaw nagluwas sa among tanan. Pinaagi sa imo pagsakripisyo sa cross, bisan kami mga makasala, apang imo ging buligan nga kami makatindog, makahibalo sa kamatuoran, kag nagatuo kami o Dios nga sa imo pagbalik kami tanan maghiusa, makaangkon sa imong saad kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong dako nga gugma, ang tanan amo ginatukyan sa ngalan ni Jesus. Amen.